Disclaimer: This podcast contains sexual harassment and sexual abuse experienced by the victim. Babae kami, hindi babae lamang. Welcome to Love Combini Talks, podcast para sa mga kababaihan. We should focus on women empowerment. Lalaban para sa sarili at sa lipunan. Welcome sa Love Combini Podcast. Makinig at damdamin ang kwento ng isang albukasyang iniidolo si Pura Villanueva Calao na nakaranas ng iba't ibang klase ng harassment, ngunit natutong tumayo sa sariling paa at lumaban para sa kanyang sarili. Welcome to Love Combini Talks, podcast para sa mga kababaihan. Abante, babae, babae, abante, balita ka sa kalahati ng palibang. Ayun, magandang umaga sa inyong lahat mga ka-Love Combini. Ating pag-uusapan ang isang adbukasyong babae na iniidolo si Pura M. Calao at hindi napapagod itaas ang karapatan ng mga Pero bago yun, kababaihan. isang malupitang jingle na naman at balikan natin ang historya. Laban kikay, abanti kikay. Laban kikay, abanti kikay. La 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 la. La 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 la. Kambini, maganda matabang ay kikay. Kami aangat, walang kapantay. Iba ay lumaban, lahat angat, no joke. Kayang tumayo kahit saan man. La 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 la. La 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 la. Kambini, Love Combini. Ayan, malupitang jingle ng aming podcast. Ngayon, atin namang tunghayan ang aming inihandang historya. Sa isang mainit na bayan sa Pilipinas, lumaki si Pura Villanueva Calao na puno ng tanong. Napansin niya ang mga lalaki ay malaya habang ang mga babae ay inaasahang manatiling tahimik sa kanilang tahanan. Dito, nagsimula ang kanyang dilema. Susunod ba siya sa tradisyon o lalaban para sa pagkakapantay-pantay? Sa gitna ng pagbabago ng Pilipinas, mula sa pananakop ng mga Espanyol patungo sa United States, ginamit niya ang kanyang panulat bilang sandata. Sumali siya sa Asosasyon Feminista Filipina at ipinaglaban ang karapatan ng bawat kababaihan. Pero bago tayo magsimula, balikan muna natin ng konti. Dahil hindi lang sa panahon natin nagsimula ang pakikipaglaban sa karapatan ng mga kababaihan. Noong pre-colonial Philippines, napakababa ng tingin sa mga kababaihan. Wala silang karapatang mamuno at wala silang boses sa lipunan. Isa sa mga simbolo ng laban nito ay si Pura Villanueva Calao, isang babaeng nagtaguyod ng women's suffrage o karapatang bumoto ng kababaihan dito sa Pilipinas at sentro niya ang women empowerment. At ngayon, ating makakapanayam ang isang babaeng may advokasya na ang sentro ay ang karapatan ng mga kababaihan. Halina't sabay-sabay kilalanin ang tunay na istorya ni Miss Iris. Hello, Miss Iris. Welcome to Love Combini. So what now, Miss Lovely? So, gusto kong dalahin ka sa simula. Sure. Paano nagsimula yung harassment talaga natin? Alam mo, paulit-ulit siya eh. Mula bata pa ako, parang na-take ko na yon as normal, as kabastos-bastos ako kasi simula bata ako, nararanasan ko yung sexual assault, pati sexual harassment. Alam mo, pati kahit pinsan ko, pinipuan ako, alam mo yun, magkakatabi lang kami sa kama. Kasi usually, di ba, kapag tanghali, pinapatulog tayo ng mga parents natin. Oo. Siyempre, normal lang yun, di ba? Kasi magpipinsan, magkakatabi sa kama. Akala ko wala, like normal lang, gano'n. Pero nung tulog kami one time, umalis sila tita. Tapos around mga 7 years old ako ata nito, or 8. Si kuya, anak siya ni tita ko.
Ilang taon yung kuya mo? I think 13 siya that time or 14, tapos ako 8 or 7. Nagulat ako na pagising ko, gumagalaw yung kamay ko baba taas. Nagising ako bigla na mainit yung kamay ko. Noong una hindi pa ako nagising kasi parang alam mo yun, naalipungatan ka lang. Pero ayun, nung parang namulat na talaga ako, nakita ko yung ginagawa ni kuya sa akin. Hawak-hawak niya yung kamay ko, tapos pinapagalaw niya dun sa ari niya yung kamay ko. Tapos madalas, kapag naglalakad ako, nung high school na ako, kahit ganon, kahit boyish na ako kasi feeling ko pagka nakasando ka, lagi kang mababastos, kahit na truck driver, di ba? Tatawagin kang, or sisitsitan ka pa. Kaya dumating din talaga sa point na parang pinili kong maging boyish at tomboy. Not only by heart, pero but by my mind din. Ayun, kahit nung high school ako, naranasan ko din siya. Doon nag-start yung parang pag-question sa sarili ko kasi kahit sarili mong kamag-anak, sarili mong pinsan, mababastos ka. Ang bata mo pa naranasan yung mga ganong bagay. Oo, Sa pagtanda mo, paano naapektuhan nito at nabago yung emotional, capacity mo? tinanggap ko na lang na kabastos-bastos ako at mas natakot sa mga kalalakihan. Dumating nga sa point na pati sa daddy ko ayoko nang tumabi sa kama kasi feeling ko gagawin niya rin. Nakakalungkot lang kasi dumating ako sa punto na ganun punto ng buhay ko na pati tatay ko, sarili kong tatay, pinag-iisipan ko ng ganun. Pero eventually, napagod akong maging matakot. At doon na nag-start yung pagbabago. Tumayo ako, nag-stand up ako para sa sarili ko. Nagbasa ako ng kung ano-ano, nanood ako ng mga video sa YouTube or mga libro na kung paano ma-cope up ang mga ganung bagay. At doon pumasok si Pura Villanueva Calaw sa buhay. Oo, talaga. Isa siya sa aking mga inspirasyon na isang babae na talagang pinaglaban ng karapatan nating mga kababaihan. Kaya isa akong advokasya din ngayon ng mga karapatan ng mga kababaihan dahil gusto ko talaga silang ma-empower. Gusto ko silang magkaroon ng lakas at hindi manahimik sa mga gatong klaseng bagay. Para sa'yo, gaano kahalaga yung sinimula ni Pura Calaw para sa ating mga kababaihan? Sobrang halaga. Like 100% napakahalaga ng mga ideya at ginawa ni Calaw. Dahil isipin mo, kung wala siya, kung wala si Pura Calaw, kung wala yung ideya niya, siguro nasa ilalim pa din tayo ng mga kalalakihan or inequality na ginagawa sa atin ng sistema. Kung mapapansin mo, hindi naman yung mga kababaihan yung problema kundi yung sistema at yung pag-iisip ng mga tao. Iniisip nila, wala tayong capacity, wala tayong lakas, wala tayong karapatan magtrabaho, pati magboto. Pero simula nung dumating si Calaw at tumayo para sa atin, doon nag-start. Doon na tayo nagkaroon ng karapatan, especially sa pagboboto. And speaking of women today, alam natin na napaka-sariwa pa ng issue about Ann Curtis, no? Ayun. So, yung pagbabasta sa kanya ng isang public servant. Oo. Yes. Diyos ko. Sa tingin mo, ay sa'yo, sa sarili mong perception, ano yung masasabi mo doon? Alam mo, Miss Lovelyn, isa lang masasabi ko siya. Makikitid ang mga utak nila. Honestly, nakagalit at hindi na siya nakakagulat. Kasi kung mapapansin mo, inherited na to sa kultura natin. Mula pa noon may ganyan na. Yun yung pangit sa Filipino culture eh. Sadly, conservative kasi yung bansa natin. And we're living in a sacred country. More on focus ay maging conservative ka kapag babae ka. Maging mahinahon ka pag babae ka. And ayun, nakakalungkot, nakakagalit. Kasi public servant ka. Yes. Dapat ang impluwensya mo sa mga kabataan o sa mga tao ay maganda rin. At ang mga sinasabi mo dapat ay may saysay din. Yung kabastusan talaga na walang pinipiling edad. Oo. Mapalalaki, mapababae, nababastos at nakakabastos. Sana mas palawakan niyo yung utak niyo at sana mas pairalin niyo ang pagiging marespeto at pagiging makatao ninyo dahil ang libog at kabastusan ay walang dulot sa ating lipunan. Totoo yan. Yan yung mga taong ganyan. Wala na silang hiya, gumawa Talaga. wala silang Sa totoo lang. di ba? Sa tingin mo, or para sa'yo,
ano yung magiging takeaways mo para sa mga viewers natin, sa mga nanonood sa atin? Ang takeaways ko sa mga kababaihan dyan, hindi nyo kasalanan na kayo ay nababastos. At sana wag nyong hayaan na mabastos pa kayo. Matuto tayong mag-speak up, matuto tayong lumaban, at matuto tayong protektahan ang ating mga sarili sa mga ganitong klaseng mga bagay. At sa mga kalalakihan naman dyan, huwag kayong magpadala sa bugso ng damdamin dahil kahit kailan, hindi magiging tama at hindi naging tama ang pambabastos sa mga kababaihan. Sana matanggal na sa sistema natin ang mga ganong bagay, ang pangaharas, ang sexual assault. At sana patuloy ang pag-a-advocate sa mga karapatan ng mga kababaihan. Dahil babae kami, hindi babae lamang. Kayang lumaban at kami ay matatapang. Maraming salamat Miss Irish sa pagdalo sa aming podcast. Maraming salamat din Miss Love sa pag-iimbita sa akin sa Love Company Podcast. Masaya akong nakapag-share ako ng aking historya at advokasya sa inyong podcast. Maraming salamat! Laban kikay, abanti kikay. Laban kikay, abanti kikay. La 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 la. La 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 la. Kambini, maganda matabang ay kikay. Kami aangat, walang papantay. Babae lumaban, lahat angat, no joke. Kayang tumayo kahit saan man. La la la